Isang click mo lang, alam mo na agad kung alin ang expired. Paano sa Excel? Tara, turo ko sa'yo. Mga kaalam, check nyo to ang astig. Kapag inopen ko tong file ko ng inventory, may pop-up notification dito. Expired 2 items, near expiry ng 7 days, 3. Kapag clinic ko okay, ayan, nag-reflect na red kapag expired, na yellow kapag near expiry. Tama naman, 3/28/2026 tayo ngayong araw. Ayan, so tama yung pagkaka-highlight niya. So, gawin na natin to kung paano. Copy ko lang tong data ko, tapos mag-new Excel worksheet na lang tayo dito. I-paste ko na lang dito yung data. Tapos Alt-H-O ay ako dito para yung column i-auto-fit siya. Tapos dapat i-save natin to. Make sure i-save natin to ng naka-micro o macro enable. So dito maglagay ka na lang ng pangalan, sample inventory or INVTY. Nasa iyo naman. Ito yung save as type natin ng Excel macro enable workbook. Yan. Tapos save natin. So proceed na tayo. Alt F11 ka lang. Tapos dito click mo lang tong this workbook. Ayan, yun yung lalabas. Tapos i-paste mo, lalagay ko sa comment section yung script na ginawa natin. So dito mapapansin mo na meron tayong dito na this workbook sheet. Sheet 1 yung naka-reflect kasi eto yan, yung sheet 1 natin sa mismong workbook natin. Ayan, yan yung sheet 1. Kung iba yung sayo, palitan mo. Ayan, nalagay ko naman palitan kung iba. Okay? Tapos dito naman nasa column C kasi yung expiration date natin. Kaya nilagay ko dyan nasa column C. Okay? Tapos dito naman meron tayong mga highlight na bago kasi na kumbaga may pop-up notification muna. Kailangan mo munang i-click yung okay para malaman niya at dun lang magpo-proceed na i-highlight niya ng red. Ibig sabihin pag red is yun yung mga expired na. Kapag yellow is near expiry, naka-condition siya ng less than today, tapos kulay yellow. Okay, ng 7 days. So mga near expiry na siya. Okay tayo doon? Tapos itong script naman nito, copy mo na lang. Tapos lagay na natin dun sa ating VBA o dun nung nag-Alt F11 tayo. So paste lang natin dito. Try natin i-run. Ayan, so ganyan na siya, magre-reflect. Okay, palitan mo na lang din yung mga message doon. Tapos save mo na. So ayan na siya, nag-reflect na. So para mas ma-overview natin, alisin ko muna, no fill ulit. Tapos Control S, sinave ko, exit lang muna tayo ulit. Tapos punta na tayo dito, open natin ulit itong ating sample INVTY. So kung nakita nyo, may nag-reflect. Tapos kapag click okay natin, ayan na siya. Diba? Basic lang. I hope nakatulong sa'yo yung technique na to. Like and follow for more Excel tip.